Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Araw partners, ito po ang ating Tuesday FBK ngayong linggo pong ito. Matatagpuan po natin yan sa mga aklat ng Lucas 14, 15 hanggang 24. Ito po yung talata. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon. At sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inaanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sinabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman isa sa nakabili, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan masubukan. Masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Yung pangatlo, sinabi naman, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan, sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan. Pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Diyos po magpala sa pagbasa ng talata na yan, ng kanyang salita para po sa ating Tuesday FBK. Ito po isang parable. Tawag po nila dito ay Parable of the Banquet. Diyan po sa Luke chapter 14, 15 to 24. Halos may kaparehas po ito doon sa Parable of the Wedding na matatagpuan natin sa Matthew 22. Pero iba yung may pagkakaiba sila na ng very significant yung differences nila. Pag pinag-usapan po natin ng parable sa Bible, it always point out doon po sa Kingdom of God. So kung babasihan po natin itong ating pong binasa, nakita po natin doon na mayroong isang salo-salo na nandoon si Jesus. Tapos ang una kaagad na na banat doon para bang kino-conclude na agad doon sa verse 15 kino-conclude na agad na merong isang grupo na parte na agad ng kaharian ng Diyos. Kaya sumagot si Jesus ng isang talinghagang salita o yung parable. So in the parable, there is always key points na makikita natin, especially kapag ito ay patungkol o tumutukoy sa kaharian ng Diyos. So basically po ang po nito, ang pinag-ugatan o ang hugot po nito ay para doon sa verse 15. Kumbaga parang sinasabi rito na may isang grupo at yung grupo na ito yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo mga Hudyo lang ang makakarating sa kaharian ng Diyos. So, dahil nga parable ito at pumupoint po ito sa kaharian ng Diyos, nagbigay ng talinghaga si Jesus patungkol dito sa kino-conclude dun sa verse 15 ng isang tao na ito. Na kung saan, sabi niya, oo, itong mga taong inaanyayahan na to, inanyayahan mo na. Kumbaga, eto na sila, talagang para sa kalinalan na itong handaan, pero hindi pa rin sila pumunta. Kumbaga, marami silang mga alibay, marami silang mga dahilan. Alam na nila yung katotohanan, ang dami pa nilang dahilan. So, para pumunta rito. So, in this parable, it was a large banquet
na nagbigay ng invitation, parang RSVP dun sa mga imbitado. Pero yun nga, yung tatlong tao na ito na inimbitahan, hindi pumunta, hindi pinansin yung invitation dahil may kanya-kanya silang lakad or may kanya-kanya silang mga ah dahilan kaya hindi sila nakapunta dun sa banquet na yun. Pero imbitado sila. Kaya sinabi ng master o ng Panginoon ng alipin, yung Panginoon ng alipin, maghanap ka na lang ng maghanap ka ng pwede kasi banquet 'to kumbaga pangit naman, 'di ba? So naghanap siya, lahat ng sinabi ng master pumunta na roon at medyo may gusto tayong pansinin dito yung yung sa English compel them to come. Sa Tagalog, pilitin mo silang pumunta. So dahil nga po ang ating mga talatang inaaral ngayon ay nakatuon, nakalinya o naka-inline po doon sa ating tema ng ating anniversary, Bring Them In at Sweet 16. Isa po itong paalala na kung saan hindi lang po sa kung sino yung kumbaga hindi ito yung kung sino yung inimbitahan, kundi it's about pangkalahatan. So, dahil nga dun sa verse 15, parang pino-point out na sa isang grupo lang, kaya nagbigay ng parable si Jesus. Hindi ito para sa isang grupo. O alam na nga nila ito, pero hindi pa rin sila pumunta. So, it open a gate para sa mga hentil. Na kung saan ang kaligtasan or the kingdom of God ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. Para sa lahat, hentil man o mga Hudyo. So ito yung pinapakita rito. At maganda po yung sinabi doon sa talata na ating binasa, yung salitang pilitin doon sa verse 23 or sa English, compel them to come. Compel hindi ibig sabihin pilitin hindi ibig sabihin na pipilitan ka. Pilitin hindi ibig sabihin ayaw na nga nila pipilitin mo pang pumunta, kundi kumbaga para sa gawan natin ng paraan. Yan, gumawa tayo ng paraan. Magtulong-tulong tayo, gawan natin ito ng paraan. So, gawan natin ng paraan na maimbitahan, maimbitahan, mapapunta tong mga tao nito sa kaharian ng Diyos. So, yung salitang compel o pilitin hindi dahil may handaan, kundi dahil may trabaho, may dapat gawin. So, sabi nga rin po rito ni Jesus dun sa dulong verse, sa verse 24, di ba? Sabi niya diyan, etong mga inimbitahan ko na ito, na alam naman nila yung katotohanan, wala silang hindi nila matitikman etong kaharian ng Diyos o etong banquet. Ayaw nila ng katotohanan. Again, yung salitang pilitin o compel, ang gusto nating pansinin dito, na gumawa tayo ng paraan, gawa natin ng paraan na maimbitahan ang mga tao sa ating paligid. Ano yung mga paraan na dapat nating gawin para maimbitahan natin yung mga tao sa ating paligid? Tandaan natin na ang kaligtasan ng Diyos ay hindi lang sa isang grupo, hindi lang sa isang tao, ito ay sa pangkalahatan. Maganda po yung sinabi si John MacArthur po yata yun na sabi niya dun sa isa niyang comment or libro, parang God is more willing to save sinners than sinners are to be saved. God is more willing to save sinners than sinners are to be saved. Andyan na yung kaligtasan. Para sa lahat ng katauhan yan. Pero, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Magre-respond ba tayo doon sa tawag ng kaligtasan? So, compel tayo bilang isang lalo po sa mga partner ng Hillcrest Family Life. Pilitin means gumawa tayo ng paraan para maimbitahan natin yung nasa ating paligid sa kaharian ng Diyos. Ano yung mga paraan na ito? Maraming paraan. Hanggat maimbitahan natin ang mga tao sa ating paligid
para sa kaharian ng Diyos. Magandang araw po sa atin lahat. Yan po ang ating FBK ngayong Tuesday mula po sa Luke chapter 14, 15 to 24. God bless us all.